So what is up sa inyong lahat mga tudes? Good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So nagbabalik na naman for another video. So ayan mga tudes, sa mundo ng underbone sa modern era, etong dalawa na to ang pinaka the best na 150cc hyper underbone. Syempre mga tudes, kapag ka sinabing hyper underbone, malalaki ang nakakabit na makina, magaan, pasok ang 6-speed manual transmission, no? Syempre, at dahil nasakyan natin at na-ride natin ang dalawang motor na ito, alam natin ang mga advantages, feature at behavior ng bawat isa. Etong dalawa na to ang naisip kong magandang pagdapatin dahil di sila nakakalayo pagdating sa handling at geometry ng pagkamotor. Single overhead cam versus dual overhead cam mga tudes. 155 versus 150. Tara't isa-isahin natin ang mga features na pwedeng i-offer ng dalawang motor na ito para sa inyong mga bibili. Let's go! So ayan mga tudes, bago pa man lumalim ang ating usapan pagdating sa dalawang motor na ito, alamin muna natin kung magkano ba ang presyo nilang dalawa. So syempre, simulan muna natin sa Yamaha Sniper 155 BBA. So meron siyang dalawang variant. Meron siyang standard at meron naman siyang R version. So ano ba yung pinagkaiba? Bukod sa kulay mga tudes, ang R version ay merong 2-pot caliper, ABS, at meron din siyang socket or power socket mga tudes. Tapos bahagyang mas mabigat ang R version kumpara sa standard version na Sniper. So pagdating naman kay Honda Winner X150, meron siyang 3 variants. So syempre, bukod sa kulay mga tudes, syempre meron siyang standard, ABS Premium at ABS Racing. So syempre kapag ka standard, walang ABS. ABS Premium, meron siyang ABS mga tudes. Tapos sa ABS Racing, yung pinaka top of the line kung tawagin, yung kulay lang naman ang nabago. Kumbaga meron siyang gold accent mags, kulay red yung kulay mga tudes. Pero overall, meron siyang 5 kulay na pwedeng pagpilian mga tudes. So lahat yan ng Winner X na variant ay keyless na mga tudes. Nagkakatalo na lang talaga pagdating sa preno. Although pare-pareha sila ng single pot caliper na naka-equip, pero yung standard ay walang ABS. Yung ABS Premium naman saka ABS Racing, syempre may ABS na single channel ABS mga tudes. So dito mga tudes, pangitang-pangita na malayo ang presyo ng dalawang motor na ito. So sa standard, syempre hindi naman ganon kalayo, pero sa R version versus ABS Racing napakalayo. So 125,900 sa standard version ni Sniper, 145,900 naman sa R version. Pagdating sa Winner X, 124,000 sa standard, sa ABS Racing 132, ABS Premium 130,000 pesos mga tudes. So sa mga nabanggit nating mga variants mga tudes, uunahan ko na kagad kayo. Wala namang pinagkaiba pagdating sa makina. Same pa rin yan sa performance, sa features, pare-parehas lang sila. Although magkakaiba sila ng variants, kulay lang ang pinagkaiba, yung konting tweaks pagdating sa features, pero overall same lang sila ng engine mga tudes. So syempre, speaking of engine, syempre dito lalalim ang usapan natin. So syempre, single overhead cam versus dual overhead cam mga tudes. So LC versus K56 mga tudes. So parehas naman silang liquid cooled, 4 valves, 6-speed, equipped na din ng assist and slipper clutch ang bawat isa na makina mga tudes. So syempre dito na lang sila nagkakatalo. So unang-una, yung displacement nila. So simulan muna natin sa Yamaha Sniper 155 BVA. So syempre Yamaha Sniper, equipped siya ng 155cc VVA engine, 17.9 horsepower mga tudes at 9,500 RPM, 14.4 Newton meters of torque naman at 8,000 RPM mga tudes. So meron siyang bore and stroke na 58 by 58.7 mm.
So pagdating naman kay Honda Winner X 150, syempre 149cc, dual overhead cam, 15.8 horsepower at 9,000 RPM mga dudes. 13.5 Newton meters of torque naman at 7,000 RPM. So dito sa labanan na to, lamang na lamang ang 155cc VVA ni Sniper 155 kumpara sa Honda Winner X na 149cc dual overhead cam naman. So syempre si Yamaha ay equipped ng single overhead cam na makina. So napansin ko sa dalawang motor na ito mga tudes, pareha silang balance na engine no mga tudes. So syempre hindi nagkakalayo ang kanilang bore and stroke, halos parehas lang no. Maganda kasi ang balance kapag ka sa low to mid RPM. So nilagyan ng bawat isang motor na ito ng tweaks. Pagdating kay Sniper syempre may VVA. So sa mga hindi nakakaalam, ang VVA ay variable valve actuation na pagdating ng 7,000 RPM ay magbabago ang lift ng cam para mas lalong sumirit no, mas lalong tumulin sa high RPM. So pagdating naman kay Honda, equipped naman siya ng dual overhead cam. So sa mga nakakagamit talaga ng K56 engine, RS150, CBR150, ayan, saka Winner X, pagdating sa high RPM ay lalong tumitining ang takbo niya, lalong lumalakas no mga tudes. So pagdating sa Winner X, ang behavior naman ng makina niya ay mabilis mag-limit. Pero pagka halimbawa i-remap nyo, ibang usapan na yon. Pagdating naman kay Sniper 155, ang behavior naman niya syempre napaka high speed ng gearings. So napansin ko na, so uunahan ko na kagad kayo mga tudes na pagdating sa Sniper kailangan nyo mag-upgrade kagad ng sprocket para tumulin. Dahil nga patay yung 6 neto. Masyadong high speed, masasabi ko ang gearings na nakakabit kay Sniper. So yaman din lamang na napapag-usapan natin ang makina ng dalawang motor na ito. May kanya-kanyang disadvantages at advantages ang dalawang makina na to. So syempre unahin muna natin kay Honda Winner X 150. So syempre dual overhead cam. Nagbibigay ng smooth power delivery sa low to mid RPM. At nagbibigay naman ng sobrang lakas na gigil pagdating sa high RPM no mga tudes. Kumbaga may ibibigay pa siya pagdating sa high RPM, kaya lang limit na siya. Then masasabi kong mas mahal ang magiging maintenance nyo kapag halimbawa wag naman sana masira ang makina, kasi more components dahil nga dual overhead cam, mas maraming pwedeng masira kumpara sa Yamaha Sniper 155. So dito naman tayo sa Yamaha Sniper 155. Speaking of single overhead cam, syempre mas kokonti ang components kumpara sa Honda Winner X na engine. So syempre single overhead cam, iisa ang cams na nakakabit sa motor na ito. Ang issue nga laan nito palagi ay ang overheat. Speaking of overheat, ang problema sa Sniper 155 na engine ay napakaliit ng ikinabit ni Yamaha na radiator. Tapos ang kanyang water pump ay nasa head kumpara kay Winner X na nasa makina or nasa may bandang baba ng crankcase. Kaya isa rin yun sa mga aspeto na dapat tandaan, kasi pagdating kay Yamaha maliit ang radiator, pagdating naman kay Winner X napakarami ng components na pwedeng masira katagalan ng paggamit. Pero all in all, napakatitibay ng makina ng bawat isang motor na yan no mga tudes. Hindi lang matibay, napakabibilis pa. Speaking of bilis, dito ako natutuwa mga tudes. Nung una talaga, aminin ko sa inyo na sinasabi ko lagi na mas matulin ng Sniper 155 kumpara sa Honda Winner X no mga tudes. So nag-iba yung pananaw ko nung na-try natin or na-top speed talaga natin ng Winner X. So papaanong hindi ko ba masasabing mas matulin ang Winner X kumpara sa Sniper? Syempre 155cc ang Sniper, 17 horsepower ang ina-advertise sa kanya. Samantalang ang Winner X naman ay 149cc, 15 horsepower lang siya no mga tudes. Napakalayo, kumbaga extra horsepower dapat, meron din talagang extra top speed ang Sniper. So nung nagamit ko ang Winner X, nagulat ako sa performance ng motor na ito, saka sa quality ng kinabit na makina.
Although ando doon yung pagka ma-vibrate ng makina ng Winner X kumpara sa Sniper. Sniper smooth talaga, wala ka halos mararamdaman na vibrate doon. Napaka-minimal lang. Sa Winner X naman masasabi kong ma-vibrate yung pagdating sa foot pegs, no? Pero both na motor naman nakakapagbigay ng magandang low to mid RPM power. Like yung torque nila hindi nagkakalayo. Pero ang hatol ko mas malakas ang torque ng Sniper. So bakit nga ba mas matulin ang Winner X kumpara sa Sniper, mga tudes? Ang usapan dito ay all stock. Dahil nga nasabi ko nung una na masyadong high speed ang gearings na nakakabit kay Sniper. Then masasabi kong medyo or masyadong detuned. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo, mga tudes, na ang makina ng Sniper 155 saka Yamaha R15 hindi din nagkakalayo. Kumbaga may konting pagkakaiba lang or dinitune ang makina ng Sniper para hindi masibak ang R15. So masyadong detuned, masyadong pinahina ang makina ng Sniper. Kaya pagdating ng Sixta, halos walang kwenta ang Sixta niya, no? Hindi kumpara kay Winner X na kaya niya pang pagigilin ang Sixta. Yon ang kaibahan ng performance nilang dalawa. So sa papel, no, mga tudes, di hamak na mas mababa ang power ni Winner X. Pero sa duluhan may ibubuga ang Winner X kumpara sa Sniper 155, no, mga tudes. Pero yan, paulit-ulit, depende sa sumasakay yan, no, mga tudes. So for reference, napapalo natin ng 132 kilometers per hour top speed ang Honda Winner X 150. Pagdating naman kay Sniper 155 131 lang, 130 ganyan ang top speed ko, no, mga tudes. Ayan malaki pa ang pinagkaiba sa aking weight. So syempre hindi naman lingid sa kaalaman nyo na halos taon ang pagitan bago ko na i-review ang mga motor na ito. So syempre noong mga panahon na mas bata-bata pa ako mas magaan talaga ang weight ko kumpara ngayon. So dati nagre-range ako ng 74 to 73 kilos. Nung ibinlag ko ang Winner X nasa 80 plus na ako, no, mga tudes. Kaya masasabi kong ang nakikita ko kasing problema pagdating sa Sniper 155, kapag ka halimbawa sinagad mo ang kanyang fifth gear or yung quinta niya, sinagad mo yung sagad na sagad, napakahaba din ng kambyo, no, sagad na sagad. Pagka pinasok mo yung sixta niya, imbis na tumulin, lalong bumabagal. Hindi niya kayang pagigilin kumpara sa Winner X. Kapag ka sinalpak mo yung sixta ng sagad na sagad, kaya niya pang pagigilin. Kumbaga masyadong high speed ang gearings na nakakabit kay Sniper, kaya napakahirap niyang i-top speed, no. Pero sa power ando doon sana, meron sana, no. Kaya ang advice lagi ng mga owner or sa mga legit owners, no, mga tudes, palitan kaagad ng mas malalaking sprocket. So usapan natin sprocket, no, mga tudes. Ang magandang sprocket para kay Sniper syempre 1447, no, mga tudes, para ma-maximize niya yung pagka high speed ng sixta, no, mga tudes. So pagdating kay Winner X, palitan nyo lang ng 14T yung engine sprocket niya. Goods na yon, no, mamaw sprocket na yun para sa kanya, mga tudes. So tapos na tayo sa usapang makina at pabilisan. So syempre nasabi natin nung una na parehas ang geometry ng parehas na motor, no, mga tudes. So syempre 17 mags, tubeless tires, no, mga tudes. Sukat ng gulong nila parehas 80-90 by 17 sa harap, 120-70 by 17 naman sa likod. So pagdating naman sa mga preno, mga tudes, equip na sila parehas ng dual disc brake na ang harapan niya sa kalikod, no, mga tudes. ABS equip na din ang kanilang mga preno. So ang kaibahan lang pagdating kay Yamaha may 2-pot caliper option siya sa R version, no, mga tudes. So pagdating naman sa seat height 795 ang seat height ng parehas na motor, no, mga tudes. So sa suspension naman, syempre parehas lang sila naka-traditional forks at monoshock naman sa likod, no, mga tudes. So mga tudes, usapang suspension tayo, masasabi kong mas smooth ang suspension ng Honda Winner X 150 kumpara sa Sniper. Ang masasabi ko kasi sa suspension ng Sniper may lagutok siya, no, mga tudes, kumpara sa suspension ng Winner X. Isa pang kapansin-pansin, mga tudes, na pagkakaiba nila mas matataba ang nakakabit na suspension
kay Winner X kumpara kay Yamaha Sniper 155 no mga tudes. So syempre mga tudes, bago natin makalimutan, parehas lang sila ng seat height na ino-offer, which is 795mm seat height. So pagdating naman sa ground clearance, slightly mas mataas ng konti ang Winner X na 151mm maximum ground clearance. So sa tangke or yung sa fuel tank capacity naman, mas malaki ang sa Sniper mga tudes. 5.4 liters fuel tank capacity versus 4.5 liters fuel tank capacity ni Winner X no mga tudes. So 43.4 kilometers per liter ang approx na fuel consumption ni Sniper, samantalang kay Winner X naman ay 52.3 kilometers approx. So usapan natin dito mga tudes kung alin ba ang mas maganda sakyan. Halos parehas lang naman sila, pero ang hatol ko ay mas masarap sakyan ang Honda Winner X 150 kasi slightly mas makakapal ang foam ng upuan niya kumpara kay Yamaha Sniper 155. So yun nga mga tudes, kahit na masasabi nating mas malaki ang tangke ng Yamaha Sniper 155 kumpara sa Honda Winner X 150, mas matipid pa rin kumonsumo ng gasolina ang Honda Winner X 150. So syempre sa totoong buhay mga tudes, napalaking bagay talaga kapag napakatipid ng motor na ginagamit mo. So syempre nung nagamit natin ang Winner X, halos hindi kumakain ng gasolina no, napakatipid niya talaga sa gasolina. Samantalang kay Sniper naman para bang pag bumawas na yung bar niya napakabilis na maubos no mga tudes. Ramdam na ramdam mo yung pagkamalakas niya sa gasolina no mga tudes. So pagdating naman sa features na ino-offer ng dalawang motor na to, syempre equip na sila parehas ng digital or full digital dashboard no mga tudes. Parehas na din silang keyless. Meron na din silang ABS brakes. Tapos naka monoshock, syempre parehas kasi yun ang nagpapapogi talaga sa mga hyper underbone. So simulan muna natin kay Yamaha Sniper 155. So meron siyang kill switch no. Tapos equip na din siya ng hazard lights no mga tudes. So pagdating naman sa kanyang engine oil capacity, 1.1 liters lang yung inilalagay sa kanyang engine oil. So pagdating naman kay Honda Winner X 150, meron naman siyang bank angle sensor. All LED ang kanyang mga ilaw no mga tudes. 1.3 liters ang kanyang engine oil capacity. So pagdating naman mga tudes sa bike technologies, masasabi kong panalo dito ang Honda Winner X 150 no mga tudes, kasi full pack yung specs niya, full pack yung mga technologies at features na ino-offer ng motor na to. So equip na din siya ng back angle sensor. So eto mga tudes, wag naman sana kung magdagasa or mag-crash kayo, kusang mamatay na ang makina ng motor. Hindi na kumpara halimbawa kay Sniper na naka-kill switch pa no. Isa pang bentahe ng Honda Winner X yung kanyang all LED lights no. Sa Sniper naka-incandescent pa yung kanyang mga flashers no. Although LED na din naman yung taillight niya saka headlight, mas maganda pa rin full LED na no mga tudes. So ang bentahe din or isa pang advantage na nakikita ko pagdating sa Sniper, napakaganda ng kanyang dashboard kumpara sa Honda Winner X 150 no mga tudes. Pangitang-pangita naman. Pero mga tudes, sa isang banda dito lumalamang ang Winner X. Maganda yung foot pegs na nakakabit sa kanya no mga tudes. So ayun nga mga tudes. So usapang aftermarket components naman or aftermarket parts. So masasabi nating di hamak na mas marami ang parts ng Sniper 155 kumpara sa Winner X. So depende sa concept nyo yan. Merong mga Malaysian concept, Thai concept, yung umuusbong ngayon na circuit concept. So sa Winner X, meron pang ilan-ilan na may mga compatible sa kanyang parts, pero karamihan talaga, pinakamarami talaga engine parts, accessories. So isa din sa mga nakikita kong dahilan kung bakit mas marami ang pyesa ng Sniper kumpara sa Winner X, syempre pamula pa nung 135cc pa lang siya,
sikat na ang sniper. Isa pa ay isinasali sa karera internationally ang sniper variant no mga tudes kumpara sa mga Honda variant na Supra GTR saka Winner X150 no mga tudes. So pagdating naman mga tudes sa pormahan ng dalawang motor na to, subjective naman yan. Merong napopormahan sa Honda Winner X150 dahil sa kanyang mga tulisan na mga bodyworks. Napaka-futuristic din ng datingan ng mga fairings na nakakabit dito. Meron din namang mas prefer ang Yamaha Sniper 155 dahil sa pagka-R-Series inspired nito. Kumbaga racing talaga ang inspired ang Yamaha Sniper 155 no mga tudes. Depende na talaga sa natingin na tao no or sa taong pipili no mga tudes. So ang tanong mga tudes, alin ang mas sulit? Syempre so sa halos 14K ang difference mga tudes. Sulit ba ang extra power ng BVA ni Sniper o mas pipiliin mo ang ABS at tipid sa gas ni Winner X mga tudes? So kung hanap mo ay raw power at mahilig ka mag-modified, Sniper 155 is the way to go dahil sa dami ng aftermarket parts. Pero kung ang priority mo ay safety, fuel savings at yung pagiging unique sa daan, go for Winner X mga tudes. Kayo mga tudes, ano ang mas pipiliin nyo? Team Blue or Team Red? Comment down below. Don't forget to like and subscribe for more bike reviews. Ride safe always mga tudes. But if I lay down